mo na pauwiin si Saldi. Aha. Kasi pinag-uusapan namin yung mungkahi ko kasi na direksyon ng pag-iimbestiga. Ayun naman, hindi ko naman kinakaila kahit kanino. Ang gusto ko pag nanguhuli ako, ayoko ng sapsap, ayoko ng butete. Ang gusto ko, sapagkat nakasadlak tayo sa napakalaking problema ng korupsyon na ngayon ay nabuyang-yang talaga. Kailangan yung mismong sistema ang ating targetin. Ngayon, parang ngayon magawa mo yan, na kinakailangan malalaking isda, mahuli natin. Ay, pumayag naman yung narinig naman ninyo. Sabi ko, kahit na 1 milyong sapsap ang mahuli mo, Opo. at maipakulong mo, hindi ako naniniwala na makakagawa yan ng bagay na makapagpapatigil sa napakalaking katiwaliang nagaganap sa ating bansa. Yan po yung pagkatanong nyo kay Secretary Sabi niya kasi, Opo. kahit na papano, deterrent. Opo. Hindi ka ako deterrent yan dahil puro butete lang yan. Para sino matatakot sa mga butete? So, pumayag din siya. Tama po naman na kailangang malaki. So, mula doon sa discussion na yun, sabi ni Senate President, habang kumakain kami, Opo, yung nag-break kayo. Oo. Naintindihan ko naman kanya yung tinutungo ng pagtatanong mo. Tama naman yun. Hanggang sa mapag-usapan nga namin, pwedeng ipatawag. Kasi nga, si Saldico, ilang beses namang nabanggit ang pangalan. Doon lamang sa subscribe, doon sa sinumpaang salaysay ng mga Diskaya, nabanggit na yung pangalan. Bagamat ang pagkakabanggit ay mula doon sa dalawang congressman na kanyang in-identify. Name drop daw po yung pangalan nila. Name drop kasi nagtanong siya, bakit dito 25% lang, bakit dito 30% na ang kinukuha nyo? Yung sa amin dito kasi, may manggagali, may pupunta kay ganito, binanggit ang pangalan ni Saldico at ang pangalan ni Speaker. So pagkatapos noon, sabi ko, maliban pa dyan, nakita mo naman si Toby Chanco, nagpasya naman na mag-testify. At tuwi rin niyang binanggit ang pangalan ni Saldico. Hindi lang binanggit, pinakita niya yung napakahabang listahan. Kasi palaging gusto pinag-uusapan, resibo, di ba? Napakahaba ng resibo na talaga namang yung mga insertions, 2 probinsya lang. 2 probinsya lang. Pag sinuma mo yung mga insertions, 13.8 billion pesos. Ang pangalan ni Saldico ang nakabuyang-yang doon. Ngayon, ibig ko sabihin, sino ba tinutugis natin dito? Butete? Pauwiin mo. Doon nagsimula yung usapan. So, kahapon ay 18, ganyan gagawin ko. Baka tinawagan. Pwede. Halimbawa, pag ayaw niyang bumalik, di kansilahin yung passport. Parang yung ginawa ninyo. Para kay Arnie Tevez. Para nangyari kay Arnie Tevez. Ganun ang gusto ko na direksyon sana. Pero bagay mukhang nanawagan din si Majority Leader Sandro Marcos, di ba kahapon? Yun din ang kanya naging panawagan na mapauwi nga si Kong Saldi. Lumilitaw naman sa mga impormasyon na natatanggap natin na nandito na sa Pilipinas. Si Saldico. Maganda. Para sa ganun, masabi na agad para maimbita ka agad. Sa Pilipinas, baka ibang ko yan. Marami kasi. Atoy ko. Hindi, may nakakita daw na nakahood dyan, dumating nung Sabado, dyan sa September 30. Madali yan pwede naman i-check yung manifesto ng immigration. Makikita nyo dyan kung anong aircraft ang kanyang sinakyan. Di ba? Anong oras dumating. May yung passenger manifest, malinaw yan Maliban na lang, sir, kung iba ang ginamit na pangalan. Nag-disguise. Kasi meron ako nakitang post. Nung nandun siya, parang ang ginamit niyang pangalan, Salcedo ko. Parang gano'n. Hindi na Saldi. Pwede rin. Hanapin mo yung Salcedo ko doon sa manifest ko. Yun. Pero importante, kung nandito man yan o wala, ang importante,
pinapauwi na. Oh. Ang point lang naman ito, Sen, makapagpaliwanag siya. No? Kasi nababanggit ang kanyang pangalan. Hindi naman agad natin sinasabi na siya ay guilty o may pananagutan sa usaping ito, kundi matanong kung ano man ang kanyang partisipasyon sa usaping ito, Sen. Oo, Tama po ba? halimbawa, bakit yung insertion mo puro pangalan mo? Okay. Na, anong interest mo sa Mindoro Oriental? Anong interest mo sa Abra? Puro pangalan mo nakalagay. 13.8 billion. Paano mo nagawa yun? Oho. Di ba? Puro pangalan. Ewan ko, dalawang probinsya pa lang yun. Meron ka pa bang iba? Hindi ko pa sinasabi yung Bicol. Oho. Marami siyang ipaliliwanag. Ngayon, dikit-dikit na noon. Bakit? Oho. Paano pinayagan ng DBM yun? Paano pinayagan na... doon pa lamang, paano na-approve yung GA? Pagkatapos walang gustong magkusa, tinatanong ko yung undersecretary na babae, wala raw siyang kinalamanan. Hindi niya raw kilala kung sino yung mga nag-i-insert. Dahil hindi naman daw siya parte ng BICAM. Palagay mo, hindi. Di patawag mo yung parte ng BICAM. Yun ang ayaw nilang gawin eh. Di ba? Oho. Nagtatakipan. Ewan ko Well. So, Ay, hindi. abangan. May sumapalit siyang problema dyan, di ba? Ano daw? Yung tinatanong siya ni Congressman Terry Redon. Si DA Secretary Secretary, Joe Laurel. Out of nowhere, bigla na banggit naman yung pero ayun naman ata, isda naman Sa isda ata yun. naman. Oo. Malaking problema din yun. Papaliwanag din niya yun. Kasi pinepwersa daw ni Saldico ang DA na bigyan ng allocation siya para mag-import ng isda. Pati ba naman isda? 3,000 containers Hindi daw. naman magsasalita ng ganun yung Secretary ng Agriculture kung hindi totoo. Oo. 3,000 na containers ng isda. Yun nga. Meron pa nag-text sa akin, ha? Oho. Meron pa siyang ginagawang pakikialam dyan, Philippine Ports Authority. PPA. Oo. Meron ding sinabi sa akin, yung Secretary of Justice, hindi ko muna sasabihin dito. Oho. Oo. Nako, ang dami palang sabit. Pag Secretary of Justice mismo, Boying ang nagsalita. Hindi ba magkausap kami kahapon? Opo. Mamaya, kukwento natin yun. Pero hindi na muna natin ibubulgar yun. Kasi sapagkat, Ako din naman, tsaka matagal nating kaibigan yung Secretary Boying, Sen, di ba? Oh. oo naman. Wala naman doon ang issue eh. Pero Matagal Jen, nating ano yan, eh. Sen, hindi yung usapan ni Secretary Boying Oo. at ni Sen ang gusto kong malaman. Meron pa pong isang mahalagang tao na pumisita mismo Pakita natin. sa inyo pong opisina at nagpa-picture pa po. Sino ba yan? Tingnan Ang natin. amin pong tinutukoy Asan? ang Vice President BP Inday Sarap. Pakita niyo nga yung larawan, direct. Kahapon ba yan o other day? Hindi, kahapon to. Tama. Oo. Yung larawan, direct. Baka sabihin buffering daw. Baka next year daw po may palabas. Yan ang problema ni Direk. Yan ang problema. Kaya sabi ko, nasisipayo si Direk eh. Kaya pala salita mo kanina. Nasisipayo. Nasisipayo. Ayan! Ayan, kita nyo. Picture to eh. Sabi ko sa inyo. Hindi niyo ba titingnan yung background ng opisina ko? Maganda. Hindi, official seal, background po. Sana yung buong para nakita niyo. May picture dyan sa likod eh. Nakita namin yan, Sen. Oho. May chest ba tayo dyan? Hindi, nakita mo yung sa likuran mismo namin, nakikita mo si Genghis Khan na yun. Si Genghis Khan ba yan? Oho. Pero parang gawa, metal ba yun? O Metal yan. Metal. Oo. Aba. Diyan ba pumunta si WJ? Hindi alam ni WJ yan. Bagong gawa yan eh. Kaya akala ko dyan, yun nung, di ba, kinikwento sa amin, ipapagawa niyo yung opisina niyo. Akala ko yung Hindi kasi WJ. bear kasi yan, wala namang naging opisina Design dati mo yan. talaga. Opo. Ngayon, dahil sa wala naman, bear. Hindi, kami na yung Nag-ayos. nag-ayos. So, Opo. Pero ang isang bagay yun, meron bang tayong chessboard dyan, Sam? Oo, para meron, makagala. nakatago dyan sa may likuran ng mga Yun, cabinet. importante. Tama-tama. Nelson, minsan tayo Kaya alam mo na. lang, hindi ka naman makapaglaro. Una, wala naman akong kalaban. PC. Ay, di ka. Pangalawa, sa dami ng gagawin ko. So, ginawa ko na lang Si dekorasyon. Sen, si Lito Lapid, magaling sa chess yan. Ay, hindi marunong sa chess si Lito Lapid. Puro kabayo lang alam nun. Sumakay ka ba yun? Ay, nako. Iniiba natin usapan eh. Anong kwento sa likod ng larawan na yon? Sen? Opo. Yan? Kinuwento ko sa kanya yung lettuce.
Ganun po. Oo, Na-share din nyo. Tuwan-tuwa siya. Pinakita ko sa kanya kasi hawak ko yung cellphone ko. Opo. Oh, di ba? Ganun lang. So, plano din po nila magpatanim ng maraming leto sa Davao. Kaya, halimbawa, sa iba't Hindi, ibang... meron din silang tanim kasi maganda yung kanila. Hindi na hydroponics kasi yung klima maganda eh. Opo, Dito sa atin, kailangan hydroponics. Kasi yung Kailangan tubig. meron kang greenhouse. Opo. Dahil mainit tayo eh. Tama po, tama. Hindi siya mabubuhay, mamamatay siya kagad. Hindi siya lalaki ng ganun. Dapat controlled temperature, di ba? Oo. Hindi, tsaka kanila po, ang alam ko, marami rin kakao, di ba? Yung tsokolate. Isang oras din eh. Aba, isipin mo kung paano ipapaliwanag yung hydroponics. Meron pa akong wind pump. At pinakita ko sa kanya yung irrigation ko na solar. Opo. Kailangan ma-describe mo mabuti yun. Nagbiyahe pa ang Vice President. May flight siyang importante. Dumaan siya para lang pag-usapan ng lettuce. Boarding na raw po siya. Ibig mo sabihin, backbone ng ating ekonomiya, agriculture, kaya interesado siya doon. I move to cite in contempt for lying. Ang problema, Isipin mo. Di ba? opo, ang problema sa chairman, hindi tayo. By chairman lang tayo. Ang problema sa inyong dalawa kasi, tismoso kayo eh. Kaya naipangako ninyo, ang bunga akala ninyo, may makukuha kayo sa akin. Di ba? Naglakas loob na ho kami yan. Abay, mantakin nyo ngayon, Seno. Nabutata kayo ngayon. Mantakin nyo ngayon sa YouTube. Ang nakatutok sa atin ay 12,000. Yung 12,000 na yan, siguro sa isang unit gadget, ay pinakamababa yan, 3 hanggang 5. Kaya nga ibabas kayong lahat ng mga yan. Sa Facebook po, ganun din. Iba pa yung mga nanonood sa kanilang mga television screen at saka yung mga na bumibiyahe sa kanilang mga sasakyan. Nanonood, nakikinig din po. I-contempt na natin kasi. Wala tayong quorum eh. Isip-isipin ninyo na kung mo dinalaw ka ba ng Vice President, kung ano-ano ng spekulasyon ang nasa isip nyo, pwede naman kayong magkwentuhan kasi tagal din naman namin hindi nagkita eh. Opo. Di ba? Magmula nung huli kaming magkita sa Pilipinas, halimbawa sa Digos. Alam ko pinakahuli yung birthday niya sa The Hague, di ba? Sinabi ko naman siya, nagpunta ako doon. Nagpunta kayo doon. Yun ang pinakahuli. Yun ang pinakahuli. So, napatagal dahil siyempre, sa haba ng hindi kami nagkita, so maraming kwento-kwento lang. So, sukdulang, umabot po yung boarding time niya. Sabi niya, meron lang ako anyang flight ngayon. Papasok ako sa opisina ni Senador Marcoleta. Paglabas, sabi niya, ikukwento ko sa inyo ang aming napag-usapan. Nung lumabas, sabi niya, boarding time na namin. Boarding time na. Pagka nagpaliwanag Ang dami palang sumunod sa kanya. Hindi ko naman nakita. Nasa loob ako. Napakarami po. Nagkaipit-ipit nga sila dyan eh. Tapos habang sa ini-interview na Mayan Corbera, yung mga reporter po ng Senado, sabi niya, Nakita mo nakasunod si Senator Bato? Opo. Pero hindi siya nakapasok sa loob. Kayo nga lang daw po talagang nag-usap eh. Importante talaga yung mga lettuce. Sabihin ko sa inyo. Doon nakasalalay ang ekonomiya ng ating bansa. The Philippines is an agricultural economy. Huwag ninyong mamaliitin yung importansya ng pagtatanim. Di ba? Opo. Naikwento ko sa kanya yung kamuting baging. Kung gaano ang kinikita ko riyan. Sa talbos pa lang pala, wala pa yung laman, ano? Talbos pa lang yun kasi yung talbos na yun, pag nag-gather mo yan, ibebenta ko yun. Opo. At marami ang magtatanim nun. Tertale. Naku naman. Per tali yun. Baka sin pagka tinanong si Vice, iba isagot niya, hindi kamoting baging at lettuce. Ang Pinag-usapan ninyo. sasabihin niya. Opo. Oo, hindi naman yung makakalimutan yung kinwento namin at puro baging na lang ang pinag-uusapan. Hindi kasi ang linaw ng pagkakapaliwanag niya, di ba? Boarding time na kami. Kapag ka nagpaliwanag pa ako sa inyo, mahuhuli ako, hindi, kinakailangan ko, parang sulu ata pupuntahan niya, no? Ganon. Pinakamabutian niya, manood kayo sa palatuntunang sa ganang mamamayan, alas 4:30 hanggang alas 6 ng hapon, Biyernes, doon ipaliliwanag na sa dati ang napag-usapan namin. Tama, di ba? Opo. Hindi pa nyo nasakyan. Sinabi na nga niyang boarding time ko. Ang gusto lang niya sabihin, ayaw ko kayong kausap.
Di pa nyo nakuha yun? Ngayon lang po Ayaw ko namin na- kayong kausap kahit sino sa inyo. Pasensya nyo na ako. Ganun lang ibig na sabihin, no?